Kamatis, isang pangkaraniwang gulay pero nabibilang ito bilang prutas. Kilalang kilala ang prutas na ito dahil kalimitang pangmasa ang presyo nito at kasama sa maraming putahe kaya laging makikita sa ating mga hapagkainan. Pero alam mo ba ang hatid na benepisyo nito sa ating pangkalusugan at ang masamang epekto nito? Halika't samahan niyo ako at ating alamin. Ang health benefits ng kamatis. Ang mga kamatis ay nabibilang sa mga prutas dahil akma ang mga ito sa botanikal na kahulugan ng isa. Ang mga ito ay may bahagi ng laman ng isang halaman na nakapaligid ay mga buto. Gayunpaman, para sa nutritional at culinary na layunin, ang mga kamatis ay itinuturing na isang gulay dahil sa kanilang lasa gamit sa pagkain at nutrient content. Ang isang buong kamatis ay naglalaman ng calories, carbohydrates, fat, protein, vitamin C, potassium, vitamin K, at folate. Ang vitamin C sa mga kamatis ay gumaganap bilang isang antioxidant at mahalaga para sa balat, buto at connective tissue. Ito rin ang nagtataguyod ng paggaling at tumutulong sa katawan na sumipsip ng iron. Ang potassium naman ay isang mineral na kailangan upang mabuo ang mga protina sa katawan, bilang ang muscle break at i-regulate ang heart rhythm at pH balance. Ang vitamin K ay kinakailangan para maampat ang dugo at tumutulong din na mapanatili ang malakas na buto sa mga matatanda. Tumutulong ang folate sa paggawa ng DNA, ang building block ng katawan ng tao. Nakakatulong din ito sa pagbuo ng mga pulang selula ng dugo upang maiwasan ang anemia, at katulong ang vitamin B12 at C upang tulungan ang katawan na huwag bumigay o masira. Ito rin ang gumagawa o lumilikha ng mga bagong protina at tissue. Ang mga kamatis ay mababa sa calories at nagbibigay ng mahalagang sustansya tulad ng vitamin C at potassium. Ang mga ito ay mayaman din sa mga antioxidant, isang tinatawag na lycopene na responsable para sa kulay ng katangian ng mga kamatis. Ito ang nauugnay sa ilang mga benepisyo tulad ng pinababang panganib ng sakit sa puso at ilang mga cancer. Narito ang ilan pang mga benepisyo para sa ating kalusugan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga kamatis ay maraming anyo, sariwa, luto at bilang juice ay nakakatulong na maprotektahan laban sa mga malalaking sakit at sumusuporta sa isang physical na aktibong pamumuhay. Maaaring makatulong na maprotektahan ang kalusugan ng utak. Sa Amerika, 10% ng mga nasa hustong gulang na 65 years old o mas matanda ay may Alzheimer disease. Ang sakit na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at pag-uugali ay isang uri ng demensya na walang lunas at lumalala sa paglipas ng panahon. Habang ang higit pang pananaliksik sa connection sa pagitan ng mga kamatis at AD o Alzheimer disease ay kinakailangan, ang mga pag-aaral ay nagbungkahi na ang mga antioxidant sa mga kamatis tulad ng lycopene ay maaaring maprotektahan laban sa mga sakit na neurodegenerative tulad ng AD. Ipinakita ng isang pag-aaral na sa loob ng 4 na taon, nagkaroon ng mas mabagal na pagbaba sa cognitive function sa mga kalahok na may edad na 70 years old o mas matanda na may mataas na lycopene intake, at sa higit pang pananaliksik sa mga tao, partikular sa mga nasa hustong gulang na may edad na 60 years old hanggang 65 years old, ay kailangan para mas maunawaan ang tunay na koneksyon ng mga potensyal at proteksyon na benepisyo ng mga kamatis at Alzheimer disease
at iba pang neurodegenerative na sakit tulad ng Parkinson's disease. Ang kamatis ay maaari ding makatulong sa paglaban sa metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome ay isang pangkat ng mga kondisyon na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, diabetes, stroke, at iba pang malubhang problema sa kalusugan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng 3 o higit pa sa mga sumusunod na kondisyon: a large waistline, high blood pressure, high blood sugar, high triglycerides or blood fat, low good HDL cholesterol. Humigit kumulang 1 sa 3 nasa hustong gulang ay may metabolic syndrome. Sinasabi ng mga pananaliksik na ang katayuan ng lycopene, ibig sabihin ang dami ng lycopene sa dugo o pagkonsumo ng lycopene ay maaaring nauugnay sa mga kanais-nais na pagbabago sa mga bahagi ng metabolic syndrome. Ang mga kamatis ay isang pangunahing contributor ng lycopene. Para sa isang maliit na pag-aaral, 15 kalahok ang umiinom ng tomato juice 1 beses sa isang araw, 4 na beses bawat linggo sa loob ng 2 buwan na walang tinutukoy na dami. Ang grupo ay nakaranas ng pagbaba ng LDL cholesterol, pagtaas sa magandang HDL cholesterol, at ang mga pagpapabuti sa mga antas ng fasting insulin. Maganda rin ang kamatis dahil tumutulong na maprotektahan ang kalusugan ng ating mga puso. Ang pagkain ng kamatis ay naiugnay sa isang pinababang panganib ng sakit sa puso dahil ito ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga nasa hustong gulang sa ibang bansa. Sa isang pagsusuri sa nauna nang naipablis na pag-aaral na ang mataas na paggamit ng lycopene, pati na rin ang mataas na level ng dugo ay nabawasan ang panganib ng sakit sa puso ng 14%. Ang isa pang pag-aaral ng malulusog na tao ay tumitingin sa epekto ng 1 doses ng hilaw na kamatis o tomato sauce kasama ang olive oil sa mga sukat na may kaugnayan sa panganib sa sakit sa puso. Ang lahat ng 3 doses ay nagbawas ng kolesterol sa dugo at triglyceride, isang uri ng taba sa iyong dugo, at nagpapataas ng HDL cholesterol at mga antas ng anti-inflammatory. Ang tomato sauce at olive oil ay may pinakamataas na epekto dahil pinalakas ng olive oil ang pagsipsip ng lycopene. Maaari ring makatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi. Maaari mag-trigger ng constipation ang hindi sapat na fluid at fiber. Ang mga kamatis ay nagbibigay ng parehong sustansya na may 1 buong kamatis na naglalaman ng higit sa 4 na ounces ng likido at 1 pang kalahating gramo ng fiber. Ang nilalaman ng tubig at mga fibers ng pandieta na matatagpuan sa mga kamatis ay kilala na sumusuporta sa hydration at malusog na pagdumi. Ang mga kamatis ay isang mahalagang pinagmumulan ng parehong natutunaw at hindi natutunaw na mga fibers ng pandieta. Ang natutunaw na fibers ay nagpapanatili ng tubig upang lumikha ng isang parang gel na texture sa panahon ng panunaw, habang ang hindi natutunaw na fibers ay nadaragdagan ng bulk sa dumi. Ang parehong mga pagbabagong ito ay bumubuo ng basura na mas madaling maipasa. Sa particular, ang mga fibers ng cellulose, hemicellulose at pectins sa mga kamatis ay lumalaban sa panunaw sa malaking bituka at tumutulong sa pagbuo ng malusog na dumi. Kamatis rin na maaaring makatulong na maiwasan ang type 2 diabetes. Sa mga nasa hustong gulang, 14.7% ay may type 2 diabetes at 38% ay may pre-diabetes. Kapag ang mga antas ng asukal sa dugo ay masyadong mataas, ngunit hindi pa sapat
upang masuri bilang type 2 diabetes. Ipinakikita ng ilang pananaliksik na ang mga katangian ng antioxidant ng lycopene ay nakakatulong sa pag-iwas ng type 2 diabetes. Ito ay dahil sa kakayahan nitong protektahan ang mga selula mula sa pinsala, nababawasan ang pamamaga at palalakasin ang mga mekanismo ng depensa ng katawan. Makakatulong din ang fiber ng mga kamatis na maprotektahan ang laban sa diabetes. Maaari ring mabawasan ang panganib ng cancer. Ang lycopene at beta-carotene, dalawang antioxidant na matatagpuan sa mga kamatis, ay ipinakita na nagtataglay ng mga katangian ng anti-cancer. Ginagawa nila ito na bahagi sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa uri ng pagkasira ng DNA sa mga selula na maaaring humantong sa pagkalat ng cancer at sa pamamagitan ng sanhi ng pagkamatay ng mga selula ng cancer. Natuklasan ng ilang pag-aaral na ang mga lalaking may mataas na paggamit ng mga kamatis, lalo na ang mga nilutong kamatis, ay may mas mababang panganib ng cancer sa prostate. At sa kabuuan, ang pagkain ng mga gulay na hindi starchy tulad ng mga kamatis ay naiuugnay sa mas mababang panganib ng estrogen receptor negative. Ang mga tumor sa puso, pati na rin ang cancer sa colon, tumbong, baga, tiyan, at upper aerodigestive tract tulad ng bibig, lalamunan, at ilong. Maaari ring makatulong sa immune function. Ang vitamin C at beta-carotene sa tomato juice ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa immune system. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang tomato juice ay tumataas ng malaki ang mga antas ng immune cells, kabilang ang isang uri na tinatawag na natural killer cells na kilala na lumalaban sa mga virus. Maaari ring suportahan ang fertility ng mga lalaki. Tinitingnan ng isang pag-aaral ang mga epekto ng pangaraw-araw na 190 grams, halos 7 ounces ng tomato juice kumpara sa antioxidant capsule o isang placebo sa mga lalaking infertility na pasyente sa loob ng 12 linggo. Kung ikukumpara sa control placebo group, ang katas ng kamatis ay makabuluhang tumaas ang mga antas ng lycopene sa dugo sa mga lalaki at ang paggalaw ng sperm, isang magandang pahiwatig na pagpapalakas at pagpapadami at pagpapaunlad. Ang mga panganib naman na dala ng kamatis, tulad ng anumang sariwang ani, ang mga hilaw na kamatis ay maaaring magkaroon ng mga mikrobyo tulad ng listeria o salmonella na nagreresulta sa sakit na dala ng pagkain. Ito ay higit na alalahanin para sa mga buntis, higit sa edad na 65 years old at sa edad na wala pang 5 taong gulang at may mga problema sa kalusugan o umiinom ng mga gamot na nagpapababa sa kakayahan ng katawan na labanan ang mga mikrobyo at sakit. Kabilang dito ang mga taong may mga diabetes, sakit sa atay o bato, HIV o cancer. Para maiwasan at mabawasan ang panganib, maaari mong lutuin ang iyong ani o kung gumagamit ka ng hilaw na kamatis, hugasan itong mabuti. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.